And for those of you na hindi familiar, Rick Warren is the best-selling author of that book, Purpose-Driven Life, that was translated in over 190 something languages. So amazing na yung impact niya in this world. Okay. So before this lang po. Nan ko lang notes ko ha. So unang-una, please remember this. Kasi we all have that opportunity to make decision. And how you decide, remember this. Okay? Isipin natin lagi, paano yun mag-impact sa family natin and other people. Kalimutan na natin yung paano mag-impact sa sarili natin. Ang isipin natin, and that is God's desire. You just have to forget about yourselves. Focus kayo sa family niyo and others, no? And your community. Kasi hindi po tayo kinreate ng Panginoon para sa sarili natin. Me. No? Forget about me. Okay? So, it's us and your community. Kasi if you also recall, and I know you also have some idea how Jesus lived on this earth. Have you ever thought na may nakita ka ba sa mga ginagawa ng Panginoon na inisip niya sarili niya? Di ba wala din? Yung mga thought na yan ay kanina lang yan lumabas na He wants me to share it sa inyo. Okay, so then second, to really have strong faith, no, will definitely impact other people. Kasi kung wala kang faith at hindi mo i-deepen ng faith mo, kasi may faith ako, pupunta ka simbahan, nagpipray ka sa problema, tapos paglabas mo pareho pa din, nag-worry ka pa din. So it never really, hindi mo talaga siya na-internalize or nasa ulo, nasa puso. Kaya napakalaking bagay at yung impact mo sa tao when you really have strong faith. Kasi pag nakikita nila sa iyo, i-inspire sila na uplift din po sila. Okay? So then, isa pa po, it's impossible to please God without faith. Okay? So, and He rewards those who earnestly seek Him. So, kung hungry ka din sa Panginoon, He'll really make a way na mas makilala mo siya. And doon mo talaga truly ma-appreciate what it's like to be with Him. Nakikita ang Panginoon, di ba? Physical. We just feel the Holy Spirit's presence and talagang it's really just faith and hindi ka magko-question, etc. Okay? Mother, So excuse po. Wala pong lang. Okay na po. Okay na po. Kanina blank po kasi yung Hindi. slide. Kasi nagsasalita pa kasi ako. Thank you, Nevi. Thank you. Thank you for reminding. Okay. So, Romans 1 verses 17. The good news shows how God makes people right with Himself. That it begins and ends with faith. So as the scripture says, but those who are right with God will live by faith. So talagang it's all very, very beneficial na maniniwala tayo that God exists and then now, because wala na si Jesus, namatay na. So now you have the Holy Spirit, binigay ni Lord si Holy Spirit para araw-araw 24/7 kasama natin siya. And even right this moment, alam mo, ginagamit lang naman niya bibig ko, but his desire ko ano yung ma-learn nyo this morning, siya po yan. Okay, so I want to encourage you, whatever you learn today, pamumuhay nyo, and that's God's desire, and then nakikita yan ng mga tao around you. Okay, so let's go pa na po ang definition ng faith, no? So faith, okay, ito pa pala. Okay. So Hebrews 11 verses 6, without faith, it is impossible to please God. Okay, sanabi ko nga kanina, no? Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So yan, talagang nasa Bible yan. So talagang hold on tayo sa mga ko ng Panginoon. Na alam niyo yun minsan, sa situation natin, hindi naman nag-a-add up, parang imposible. Pero like what we always hear and learn, kailangan this time it's about really ipamumuhay na walang imposible sa Panginoon. Kasi kung lagi mo sinasabi walang imposible, pero nag-worry ka pa din, hindi siya match. You understand po? So talagang truly, naniniwala ka ba doon? May faith ka ba doon na wala talagang imposible sa Panginoon? Doon sa mga concerns mo sa buhay mo. Kasi kung nag-worry ka pa,
complain ka pa, etc. Nagalit ka pa. So, hindi mo talaga pinamumuhay, no? Yung salita na yun. Okay. Next po, faith is, it is the confident assurance, yan, nasa Hebrews 11 verses 1. It is the confident assurance that something we want is going to happen. Okay? Something we want is going to happen. It is the certainty that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. Kaya, yung, alam mo yung level of faith mo, yan din yung how God um, answers your prayers. Kasi di ba hiningi mo, ano mo hingi, huwag ka na maghingi, thank you muna kasi ika-grant niya yan. I-thank you muna. And then just forget about it. And siya po bahala mag-arrange. Huwag po mag-worry. Just have to do something with ano yung pinipray mo para mabilis po ang sagot. Kasi kahit na pinag-pray mo, hiningi mo, pero parang, alam mo yun, alam naman ni Lord yan kung doubtful ka sa heart mo, no? So, that's why talagang you have to put your feet down and no, I'll hold on sa pangako ng Panginoon for me. Okay? So, ayan, yan, that's one Bible verse na panghahawakan natin kung meron tayong hinihingi sa Kanya. Okay? Kaya pag pagkausap ko po siya, then meron akong concern, then sinusurrender ko sa Kanya. Then, babakapan ko po yun ng pangako niya sa Bible. Lord, ito sinabi mo ganyan. So, hindi ako mag-worry, ganyan. Yun talaga inaano ko, sinasabi ko sa Kanya. Okay? So, isa pa po, remember, yung faith mo is not from your point of view, hindi sa point of view na nakikita mo sa sitwasyon mo na parang it does not add at bakit naman ito mangyari, etc. Diba? But itong taong to mababago. Okay? So, always remember, laging God's point of view. Kasi hindi mo ma-increase yung faith mo sa Kanya kahit hindi mo pa nakikita, no? Na-visualize mo na nangyayari if hindi mo nakikita sa point of view ng Panginoon. Okay? Minsan yung circumstances mo does not add up, or let's say you have a concern with your husband, okay? Talagang ano na ganitong ugali, etc. So minsan I'm telling you, and I've said this before, hindi po natin trabaho magbago ng tao. Husband, your children, your downlines, hindi natin trabaho. I-surrender nyo lahat yan kay Lord. And just see what are the good things about the person. Okay po? Si Lord po bahala lang. Okay? And then ito pa po. Faith is not desire. It's not pretending it is true or psyching things up, and it's also not yung ano yung feel mo. Kaya yun yung paningin faith mo. No. Okay? You will move ahead in spite of your feelings. You're not bargaining with God. Okay? So, ang ano mo doon, point of view ng Panginoon. So again, it is the confident assurance that something we want is going to happen. It is the certainty that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. So, claim nyo na yan. Okay? So, kanina kausap ko yung isang customer kong bago. So, hope niya na papayat siya. Sabi ko, tabahuin natin. Andyan si Lord, God is hope. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Pasaisama natin si Lord sa ginagawa niya. And I've also been telling you, for me, my Herbalife is God's business. So, kasamahan niya ako, kasamahan niya kayo sa ginagawa niyo araw-araw, and kikita niyo po yung fruitfulness. Kasi ililid niya po kayo sa mga decisions at mga gagawin niyo sa pag-Herbalife. Okay? So, alam niyo, even sa pagpo-post, even may AI ka na dyan, ako, I still wait for God's leading din po. Okay? So, ito learning to see things from God's vision. The most important thing is how He sees things. Okay? Not what you see or others see. So, yun po, point of view po lagi ng Panginoon. Ephesians 1:18. Okay? Alam niyo yung sobrang very comforting for me na you have all these Bible verses, pangako ng Panginoon lahat yan, na talagang walang reason bakit magda-doubt po tayo. Talagang i-increase talaga natin yung faith natin sa Kanya. Kasi alam ko, mahirap naman talaga mag-believe ka if hindi mo nakikita. Pero kaya nga, yun yung gift na binigay na you can already visualize na nangyari na. And sa spiritual mom ko, sinasabi niya,
whatever you have asked in the spiritual realm, it's been granted. So yung manifestation sa physical realm na lang, sa physical, ang talagang aantayin. Okay? So, yun. That's why a lot of relationships sa Panginoon will really strengthen you. Kasi alam niyo po, from time to time po, yung deception ng enemy is there. Talagang sisirain niya yung mindset mo na to the point na mawawala ka ng belief, paniwala sa Panginoon. Okay? So Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart will have enough light to see what is the hope of God's call. What is the richness of God's glorious inheritance among believers. So yun na titrain natin na meron tayong spiritual eyes, and through our hearts nakikita natin kung ano yung desire ng Panginoon, ano yung desire mo na yan aayusin lahat ng Panginoon. Okay? So sabi nga, even Pastor Rick Warren talks about the spiritual realm, the unseen world. Okay? And that's why binigay ni God, si Holy Spirit na kasama natin araw-araw to really help us in our day-to-day food. Okay, so, and then he also said, anything you see, ngayon may mga nakikita tayo, that is temporary. Okay, seeing with the spiritual eyes is the one that's really eternal, very lasting, and that's what we go for. That's why we want to deepen our relationship with Him, kasi in the spiritual realm, marami tayong matutunan, marami, and with His Bible verses, alam natin how to deal with it, no? So, share ko lang, last Sunday yung topic ng spiritual mom ko was about invasion sa family. And that is not invasion na physical na may battle, may bakbakan, but in the spiritual realm. Yung mga stronghold spirits na meron mga family members natin, kaya nagkakaproblema ng ganun. Okay? So anyway, so kaya nga thank God we have our faith that we can exercise na even if hindi natin nakikita ang Panginoon, He will really fix everything. Just really learn to surrender lahat sa Kanya. Alam mo yun, surrender lahat sa Kanya, wala kang ititira. Surrender mo lahat kung ano yung mga concerns mo sa buhay. Yan ako. Yan ginagawa ko morning and evening. I look at my children's picture, yan, surrender ko silang lahat. Kasi lalo na, for some of you na malalaki na rin yung mga anak, we don't have control over their minds, over what they're watching, they're doing, and everything. Bahala na si Lord dyan. Okay? So, stop worrying kasi that's the enemy putting that in your heart. Okay? Sa mind mo lalo. So, bago po ako mag-talk about paano magkaroon ng faith, itong Sunday na to, which is part 1, is ito yung topic natin. What happens when we see with the eyes of fear? So that's Bible Numbers 30 verses chapters 13 to 14. So, ano yung spying out the promised land? Kasi nung ang tawag dito yung mga Israelites na niled ni Moses sa dapat sa yung land of honey and all that, daming doubts and all. So, may mga pinadala po siyang taon bago pupunta doon sa lugar na yun, place na pupuntahan nila. May mga pinadala po siyang tao. Iba-iba po ang report na bumabalik. So, it's the same in life. In life, you will see people who are very pessimistic. Walang nakikita kundi lahat ng pangit. Okay, and it was the same at the time sa life ni Moses, sa mga taong nilid niya to be free. Okay, so eto po, when we see everything with the eyes of fear, ito nangyayari. We exaggerate our difficulties. It's like ito yung finger mo. Yung finger mo, iganito mo. Pag iganyan mo, titingnan mo, lumalaki. Pag malayo siya, lumiliit. So, if you are always fearful, lagi kang, I've talked to people like that. Daming fears. Minsan, gawa-gawa na fears eh. Okay, so you just have to take care of your heart, take care of your mind. Wala kang kaya po, better i-flood nyo yung mind nyo ng mga Bible verses. Ano yung desire ni Lord sa buhay nyo? Ano yung personal development stuff if you are in Herbalife with your leadership, learnings and all. Kasi yung kung ano-anong mga pumapasok. Okay, kasi if nakafocus ka sa fear, okay, talagang that tendency is na exaggerate po, no? So we exaggerate our difficulties. Okay, so dito po, sinigay ko lang po, how our problems seem big if nakafocus ka sa problema and not sa solution. And that's why when you are in a Herbalife, ano sinasabi?
few seconds lang focus ka sa problema, but 99% of the time, saan ka mag-focus sa solution? And ask the Lord to really help you. No? Kung anong aayusin niya. So, yun po. Wala pong mahirap sa Panginoon, alam niyo yan. And you just have to believe in yung faith mo na mahal ako ni Lord. Tandaan niyo, ikaw ba nararamdaman mo na mahal ka ni Lord? Na nung before kanya kinreate, He was so excited to create you. So, based on those thoughts po, like, ibabalik yan. Kasi nga, pag may problema na, parang lahat nakalimutan na. Wag! Yung love ni Lord sobrang super, super. Okay, kaya yun yung ano ko na, yung whatever you're learning, pag-aaralan ulit para mas naisa sa ulo, naisa sa puso niyo. At maipamumuhay po ninyo. Hindi yung ganyan, nakikinig ka, nag-attend ka lang din, lalo na sa herbal, nag-attend ka training, o nag-share ako tuwing Sunday. Eh bakit nangihina ka pa din? Eh di hindi rin na-internalize. So yun yung sinasabi ko, yung 5 steps na para mo po maipamumuhay, ha? Kasi ingat, kasi when you are very fearful, tapos alam mo, nakikita ng mga tao, especially if you are in Herbalife and you have a team, and you are like that, you are very, very contagious. Mahawa po yung ibang tao na they don't deserve na mahawa sa ganyan. Kaya ingat, ha? So, ah, isa pa po, itong you are the average of the 5 people you are with every single day. Kaya, uh, magmamili po kayo doon sa mga taong malalim ang relationship sa Panginoon. Doon po kayo dumikit. Mamili kayo ng mga taong saan kayo didikit. Kung nasa Herbalife ka, dikit po kayo, hindi ka kahit sinong Herbalife. Mamili kayo dumikit sa mga tao. Very fruitful. Nakikita mo yung result sa pag-Herbalife para doon ka mahawa. Okay? Kasi yun yung yun yung temptation na parang minsan hindi ka na aware. Nako, yun yung nakikita mo, yung kasama mo, lagi nag-i-emote, very pessimistic, very negative. Before you know, ikaw ganun ka na rin. Kasi remember, you are very, very contagious. Okay? So, Numbers 13, verses 27 to 28. It is indeed a magnificent country. So ito na yun yung nagpadala ng mga tao si Moses na sisilip, sisilus. Ano ba yan, luz? Tawa. So, ayan si Luz, distracting. Ayan o. Halika Luz, magpakita ka nga. Sorry naman Lord. Ano si Luz. So anyway, yung sinabi ko kanina na Moses sent some people to check on the place kung saan sila magstay. And then people came back with many, many different things. Ito ha, sabi nung isa, Numbers 13 to 27 to 28. It is indeed a magnificent country, but the people living there are powerful and their cities are fortified and very large. And what's more, we saw Anakim giants there. So, alam mo yun, nandun yung takot, nandun yung, parang, alam mo yung kung ano lang yung nakikita, kung ano nang tumatakbo sa isip ng mga puro hindi maganda na, hindi, maganda siya na country, pero hindi tayo para doon. See, watch watch out because in Herbalife, especially if you're in Herbalife or even in your place of work or sa bahay mo, watch out. Sino ba yung anong klase yung mga taong nandyan sa paligid? Yan din yung sinasabi ni Eric Worre. There are 3 types of people. You have people who are pessimist, realist, and visionaries. Kaya you have to be careful. Kung kanino ka nakadikit. All right. Next. Kaya by the way, may mga pangalan na binanggit si Pastor Rick Warren dito kung sino yung mga pinadala. Yung mga ito yung comment, hindi mo sila maalala sa Bible. Pero si Joshua, kilala niyo si Joshua and si Caleb. Yun, sikat yun sa Bible, di ba, ng mga personalities. Yun, ang ganda ng report nila pagbalik. Sabi nila, amazing yung country, let's go. Let's build our community there, ganyan-ganyan. Kasi lagi niyang iniisip, si Lord lang lahat magbahala dyan. Alam nyo ito, I always hear this from some people. Lalo na nasa Herbalife. Pasensya na po kung hindi ka nag-Herbalife. Ay, mother, mahirap ang buhay ngayon. Yung community ko, ganito, ganito, ganito. Yung online selling, blah, blah, blah. Isip-isip ko naman, bakit si Jan Barbasa nag-qualify get team kung ganyan ang community. Kaya wag po kayong ganon. Always look at the fact, una tatandaan nyo, kasama nyo si Holy Spirit.
Kaya bahala na kung ano yung sitwasyon mo. Kung may mga taong, hayaan mo sila. Kung mausap ka lang ng ibang tao, ganun lang naman. Saka hindi mo lalagay sa mind mo, sa heart mo na, kasi ganito, mahirap ang buhay, blah. My goodness. Ikaw na yung, kaya alam nyo, ingat po kayo sa ilalabas nyo sa bibig nyo. Alam nyo, wala na po yan sa lista ko. Sasabihin, dito na ako sa heart ko. Ingat kayo sa ilalabas sa bibig. Kasi it's either a blessing or a curse. Kaya nga sabi ko kanina from the start, whatever decisions you make, kasi that's based or either on fear or on in faith. Huwag mo isip, alam mo, when you make decision, kalimutan mo sarili mo. Look at paano anong impact noon sa family mo and sa community mo. Kalimutan mo sarili mo. Gusto mo ma-reach level ko? I forget about myself. I always think about you guys. Namamasyal na nga si mother sa Europe, kayo pa rin kausap ko. Tama. Because ano ko yun, nasa heart ko yun. Except lang yung one time na hindi talaga po pwede kasi nasa eroplano. Kaya ni-record ko yung isang Sunday ko. Di ba? Kaya, ano, you want to be successful, you want to be fruitful, forget about yourself. Nakita natin yan sa buhay ni Jesus. Kailan niya inisip sarili niya? Never. Kaya sobrang idol na idol natin si Jesus. And ngayon kasama natin si Holy Spirit kasi wala naman si Jesus. Tama? Kaya we just have to grow day after day after day. Ha? Then, Numbers 13 verses 31 to 32. Others spies said, ito pa, negative din to. They would crush us. So the majority report of the spies was negative. Alam mo, ang lagi kong prinsipyo sa buhay, lahat ng bagay na hindi ko kayang baguhin, hindi ko yan papansinin. Bahala si Lord. I mean, alam mo, even things that I can have control over or I can change, hindi ko yun ginagawa solo. I always ask the Holy Spirit to help me, to be with me. 24/7, naging lifestyle ko po yun. Naging lifestyle ko po yun. Kaya madali ang buhay. Kaya ako nakikita ko sa mga mukha niyo, pag nakikita ko kayo kung stress kayo o hindi. Kahit nalaklak kayo Herbalife, pero pag yung spirit niyo hindi free, laging may mga nakakulong na worry, na fear, ganyan. Alam yun, pinagpipiestahan kayo ng enemy. Okay? So you choose to be always joyful. Always at peace ka kasi pag ganyan lagi. Basta ako, basta mula nung nakilala kong Panginoon, 24/7 kasama ko siya. Siya lahat. Di ako magaling, wisdom ko. Wisdom, galing sa kanya. Hindi yan kasi ang galing-galing ko. No, siya yun. Kasi pag sa kanya po kayo nakadepend, I can promise you sa pag-Herbalife, you will have a lot of fruitfulness. Gusto mo volume points, sus customer, distributors, siya po magbibigay. Kaya yan ang mga pag-isip-isipan nyo ngayon. So number 2, when you also live in fear, anong nangyayari? Ito. When you see everything in the eyes of fear, we underestimate our abilities. Okay, anong lagi kong sinasabi sa inyo? Lagi niyong isipin, God created you. Your worth is because anak ka niya. Hindi because iniisip mo sa sarili mo o sa sitwasyon mo, kaawa-awang sitwasyon, o ganito, may sinabi yung ibang tao sa'yo. It doesn't matter. Lagi kong sinasabi sa Herbalife, I'm doing Herbalife not to please anybody. And God never sleeps. So, ito favorite ko na nga to. Deuteronomy 8:18. God gave you the power to create wealth. And pag sinabing wealth, hindi lang po yan pera sa finances. All areas of your life, busog. Binigyan ka niya ng potential na mag-grow mo lahat yon basta kasama mo siya. And that's what I've been doing. Katingnan nyo, kaya for me, I like Herbalife. Sorry po sa mga hindi pa nag-Herbalife. I like Herbalife because it's the best vehicle for me na you can really live your best life. And hindi lang yan tagline eh. Nakikita ko po yan 29 years. The question is, mag-decide ka and tuloy-tuloy ka. Kaya, alam nyo, ito pa, yung mga events, etc. Hindi ka mamimili anong events ang pupuntahan mo. Kasi like I said, you make decisions not for you, but for impact ng decision mo sa pamilya mo, sa future ng pamilya mo, at saka sa community na binigay ni Lord sa buhay mo, sa team mo binigay ni Lord sa iyo. Okay? Kasi that's when you really start to grow, to develop confidence eh. Alam ko, like ngayon, I have the leaders in La Union and I praise God, they came. Meron din akong taga-Bohol na hindi ko akalain na pupunta.
Danati, sila, and leaders from La Union, Lolit, si Laris here, Milet, and sila Cancino couple. So, alam mo yung maraming kang effort na ibibigay, biyahe, pagod, etc. But I can promise you, makikita ni Lord lahat yan. Huh? That's why when you go to these events, especially po ito, I want to encourage all of you. I don't know where you are in your Herbalife business. Aim for whatever leadership events, VIP, etc. Kasi when you start to stretch, you will really get out of your comfort zone and you will step into your greatness, lagi kong sinasabi sa inyo. And you will never ever think na hindi ko kaya. Mawawala po yung ganun. Okay? So, magaling tayong magmaliit sa sarili natin, ganito. Pero pag may dating na yung problema, ang problema, minamagnify natin. Kasi yun lagi nating iniisip. Diba? Okay. So, sabi nga din ni Rick Warren, you tend to project your fear with everyone else around you. Alam nyo, honestly, when we started training with Eric Warren, I was still in Europe at that time. Alam mo, ang enemy bright eh. Di may pinapagawa na si Eric Warren sa atin. Anong ini-inject ng enemy? And I don't know if type 1, if some of you experience this, may pumasok na fear. At saka yung worry na kaya ko ba to, etc. But, praise God, kasi mas malakas ang presensya ni Holy Spirit. Ay, naku, demonyo, lumayas ka dyan. Spirit of fear, spirit of worry, I bind you in the name of Jesus. And I seal that with joy. Ganyan na ako magkipag-away sa demonyo. Diba? Daming mga, alam nyo, yung clear-cut steps ng week 1, week 2, and week 3 at scripts na binigay ni Eric Worre, focus lang po tayo doon for those of you na talagang kita niyo fruitfulness. Siya po talagang magsasabi kailan mo to i-apply, etc. And I was telling Teacher Marian when we were still, I think in Europe or what. Hindi, here na siguro na. Kailangan magawa kami ng parang flow na itong ganito, kailan to gagamitin, etc. Kasi marami ba siyang information na binigay. But on our own, mag-usap po tayo na nandun sa myherbalife.com, a distributor, an ID, balikan niyo po. And wag lang manood ganyan. Ask the Holy Spirit to give you wisdom. So what kung hindi ka marunong mag-English? Kasi yan, ganyan na. Pag sinabi mo hindi ako marunong mag-English, makaintindi. Okay? Sino naglagay sa iyo niyan? Tapos mag-worry ka na, confusion na, lahat na. Yung enemy. Kasi ayaw niya ikaw maging successful dahil alam niya na napakaganda ng promise ng Panginoon sa buhay mo, yung plano. Kaya, stop that. And maybe today is a day for you to reflect. Ano ba yung lagi kong paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko? Alam niyo, yung lagi mong sinasabi sa sarili mo, kahit hindi mo nga sinasabi, pero nasa mind mo, kaya na-i-internalize mo, na ipamumuhay mo po yan. Okay, so you be careful. Sino kasama mo, si Holy Spirit or yung enemy? Kaya anong trabaho ng demonyo? Heal, steal, and destroy your life. Okay? Wala na po yan dito sa mga nasulat dito. Ito, Numbers 13:33. Ito pa, dinagdag pa, negativity din. We seem like nung pinapuntahan nila yung land na dapat nilang pupuntahan na, we seem like grasshoppers in our own eyes and we look the same to them. So, alam mo yung puro negativity kasi may giant daw doon. So, puro natakot yung mga binalita ng ibang personality sa Bible. But guess what? Like I said, only Joshua and Caleb came back with such wonderful reports. Uy, punta na tayo. Kaya alam nyo nangyari because of fear. Nagtagal pa sila, hindi na nga pa 40 days, 40 years na. Kaya tayo ganun din, parang sabi ko, o nga no, kung tayo laging may fear, andyan na tinuturo na ni Eric Worre step by step. Ano yung mga gagawin natin to become successful? Sundan lang natin siya week 1, 2, 3. Kahit i-master nyo po yun para makaangat kayo sa week 4. Okay? So, bakit? Pag nandun ka pa rin sa fear, sa worry, ay natatakot ka nung sasabihin nitong kakausapin ko. Kasi di ba sabi ni Eric Worre, kausapin lahat? Kaya nga, yan na nga din ginagawa ko. Sa isip ko, tapos sa FB ko, may mga kaibigan ng asawa ko, sige, kakausapin ko na nga sila.
Tapos may mga nagla-like sa mga friend ng asawa ko. Sige, kakausapin ko na, kukumustahin ko lang. Ganyan. Alam mo yun? So, bakit hindi mo ma-reach yung, ma-experience yung plano ng Panginoon sa buhay mo? Lagi ka may takot. Tapos sasabihin mo, I love God, I believe in God, tapos simba ka ng simba, and then what? Ano yun? Okay? So, next po. Kaya, ano ha, may mga negative remarks or persecution ka natatanggap sa ibang tao, yaan mo hindi natutulog si Lord. But, check your heart, na forgive mo ba yung tao? Kung meron hindi magandang sinasabi sa'yo. Okay? Minsan, meron, I don't know, maybe some of you experience yung may nagsasabi sa iyo na, baka ng pag-asa, you will not amount to anything. See? Sino ba sila para magsabi niyan? Diyos ba sila? Sila ba nag-create sa'yo? Diba? Or yung, ayan mo yung mahiyain ka. Ako, alisin na. Dapat Herbalife ka, wala, hindi ka mahihiya. Dapat wala kang hiya. Ha? Bakit? Ang confidence mo galing sa Panginoon. And the fact that you are a child of God. Okay? So parang nagkaroon ka ng self-imposed, sabi nga ni Rick Warren, nagkaroon ka ng self-imposed reason sa sarili mo. Yan ang stronghold mo. Kaya hindi ka makausad. Okay? Kaya ang identity mo, I'm a child of God. Kaya pakita niyo po yun. Kanina din po, alam nyo, dito ko na lang sasabihin. Kanina when I woke up, parang nilagay ni Lord sa heart ko. Parang, yung for you to be successful in Herbalife, are you working on designing your life that He wants for you? Number two, nakikita ba ng mga tao yon sa paligid mo na talagang nadidesign mo ang buhay mo sa journey mo? Kasi some of you matagal na, same pa din. Ano yun? Right? So yun, parang kanina inano lang niya na yung, kasi di ba, alam nyo, leadership is about influence. Nakikita ba? Kasi syempre, paano ka maka-attract if hindi naman nila nakikita sa'yo mismo na-design mo ang buhay mo. Tapos andun ka pa rin sa fear, sa mga reklamo, etc. Kaya, ayan, pag-isipan niyo po yan. Yan, act upon it and ask the Lord to help you. Okay? Alam niyo, magtatanong kayo, Mother, hindi na ako marunong paano mag-start. Naku, napakadali mag-start. Use the product where the button, talk to people. And then gamitin mo si Eric week 1, 2, 3. Tapos, wala naman pong intergalactic na kailangan kang gawin. Mas, ang gagawin mo lang na dagdag, sama mo si Holy Spirit. Okay? So isa pa po, when we see everything with the eyes of fear. Number 3, we get discouraged. Natural. Puro na lahat, negative na. Okay? Kaya alam nyo, yung mga ganyan, online selling, etc. Tapos time and again, nireklamo pa din. Guess what? Anong gagawin mo? Ayusin mo sarili mo. Ayusin mo follow up mo para hindi pupunta sa iba yung customer mo or distributor mo. See? Yan. Isa pa. Numbers 14 verses 1. Okay. Then all the people began weeping aloud and they cried all night. Okay, cried all night po yan. So, hindi. Ito na yung tuloy-tuloy na yung sa time ni Moses. Negative emotions, negative thought, negative heart, negative mind, ha? Guess what happens? Kasi it's a spirit. Yung spirit na yan, mag-i-invite pa yan ng ibang negative spirit sa buhay mo. Kaya you decide. Okay? Kaya wala ka nakikitang fruitfulness sa ginagawa mo. Okay? Then isa pa ito. Ito gusto ko itong sinabi ni Pastor Rick Warren. Sulat niyo to. Highly critical
Complaining people are highly insecure people. O nga, no. Highly critical, complaining people are highly insecure kasi they're justifying their situation. Kaya reklamo na lang sila. Alam nyo, diba yung principle of of sowing and reaping. So kung nagko-complain ka, you're very critical, very skeptic, negative ang tinanim mo. So huwag kang expect na ang aanihin mo maganda. Right? Okay. Number 5. Okay, so when you also see everything with the eyes of fear, we eventually give up and blame God. Okay? So, yan yung mangyari. Parang nakalimutan mo na ang Panginoon kasi nakasawsaw ka na doon sa mga kasama mong mga enemies. Sabi ko nga sa iyo, hindi lang yan isang negative spirit eh. Marami yan, mag-i-invite yan sila ng marami. At diyan na sila mamumuhay sa iyo. Naku, mahirap po yun. Okay? And sad to say, some people do not even realize that. Okay? Kaya, learn to get out of your comfort zone. Hindi yung, kung ano lang yung parang predictable na mga gagawin mo, yun lang yung gagawin mo. Kasi nga, when you step out of your comfort zone, sabi nga ni Tony Robbins, you step into your greatness. So, huwag matakot na sa mga... Kasi alam mo, lahat po tayo, when we join Herbalife, wala naman talaga tayong alam. Wala naman po kung alam. Hindi man po ako pinanganak na ganyan. Na alam ko na. Lahat tayo binigyan ng potensyal. Kahapon nga, na-bless ako sa story ni Janet, yung tindera sa palengke. Amazing story. Wala, di alam na siyang alam na English. But she's a world king. Sobrang grabe, amazing. Attitude talaga. Okay? So, kaya sobrang maraming na-inspire sa kanya. Siya marunong mag-English, pero mga anak niya nag-graduate, magaling mag So, okay na sa kanya yun. Okay? So, bakit siya naging successful, diba? So, anyway, ito po. Ito. Kasi nga, yung seeing things in the eyes of fear, worry, etc. That is a sulat na to, self-defeating attitude. And look at yourself. Ano ang tendency mo everyday? Saan ka strong on sa ganyan? Na mag-iingat ka. Okay? Kung yan ang parang home ka, comfortable ka na, lagi ka na lang ganyan. But I know you're not happy. Kasi hindi naman yan hindi mo winowalk yung purpose ni God sa buhay. Wala kang freedom. Self-imposed prison yung isabi. And alam nyo, Numbers 43. Why is the Lord bringing us to this land to be killed with swords? We would go better off going back to Egypt. So, anyway, tinutuloy-tuloy lang yung story. Nakita mo, the whole time na nagbibiyay sila, puro sila reklamo. O, diba? Amazing. Kasi ito po yung end ko. There's no real freedom without taking risk. Kasi kung di ka risk taker, I mean, for me, to be in Herbalife, to do this business, it's a wonderful risk. Bakit? May proven system na, ang trabaho na lang, ikaw na lang. So, di ka matatakot. Okay? And ang maganda sa Herbalife, kung ano yung trip mo na DMO, daily method of operation, di, yun ang gawin mo. Or you can do a combination of a few. But ako, as a leader, I want to know everything. Kasi meron din mga tao, hindi gusto yung ginagawa ko. Kailangan ko lang alamin yung iba as a leader. Kaya, model sila sa mga anak nila and all. So what a wonderful gift we can all give sa mga pamilya natin, sa community natin, and kay Lord. No, masaya siya na nilalakaran natin, purpose niya sa atin, sa buhay natin. And we have that vehicle called Herbalife, which is an amazing company. So guys, don't take Herbalife for granted. And tawag na to, pupunuin natin yung room sa Kickstart wherever you are, which Luzon, Visayas, Mindanao ka ba? Kasi alam ko may mga taga Mindanao natin nakikinig. So, sa Visayas also, punuin natin si Kickstart, ha? And, apply lang natin si week 1, week 1, 2, 3 ni Eric Worre, ha? Wala nang fee, ang mag-hold lang talaga sa atin takot. Alam niyo po kahapon, pang third or pang fourth post ko na yon sa AI, Arlene AI sa Now site, yung sinabi ng nila kahapon. Kasi ngayon yung concern ko, yung topic, etc. Ang bright ni AI, 1 month topic, binigay na din niya sa akin.
winert niya based on paano niya ako kilala. Anyway, tsaka ko na lang, excited po ako dyan. Yes, share ko sa mga leaders later. So, anyway po, basta God loves you. Ha? God was so excited when He created you. Huwag niyo sayangin yung seed, yung potential na binigay niyo sa inyo. Ha? Wala na tayong kung ano-ano pang kung ano-ano dyan. Ha? Kailangan nakikita ng mga tao natin na lagi tayong, alam mo yun, kasi yung manifestation ng naniniwala ka talaga sa Kanya is go ka lang ng go. Kasi Lord na bahala. Hindi ka na di-discourage, etc. Hindi ka nanihina. Kasi kahit simba ka ng simba, okay, and I know some of you serve your church, we also help our church, pero kung, alam mo, hindi naman nakikita sa buhay mo yung fruitfulness, ano yun? There's something, kaya pag-isipan niyo po yun. Pag-ask the Lord to help you to lead yun, dapat gawin, ha? So, yun po. So, before I end po, let's all pray, ha? Lord, thank you so much for your wonderful message for us today, oh Lord. And of course, oh Lord, we won't be able to apply itong mga tutunan namin kung hindi ka namin kasama. So help us na day to day, remind mo kami ng yung mga learnings na to ay maipamumuhay namin, oh Lord, para makikita po ng ibang tao na yung life namin is reflected sa presence mo, oh Lord, sa buhay namin, sa gift na binibigay mo sa amin araw-araw. And Lord, and guys, for those of you na you have not really accepted Jesus as your Lord and Savior, I just want you to leave, you to really declare na mula ngayon siya yung magiging Lord and Savior. So Lord, forgive me for my sins. Lord, paalala mo, reveal mo sa akin today lahat ng mga nandyan pa sa na mga things na hindi ka aya-aya sa'yo that is not pleasing to you, O Lord. Please forgive me, Lord. Remind me kung ano itong mga to, Lord. And if I have to approach people that I have to say sorry, kahit hindi ko kasalanan, para maayos lang ang relationship, ang buhay, O Lord. Please give me courage to do that, O Lord. Samahan mo kami. And Lord, I want you to be my Lord and Savior. Mula ngayon, Lord, you are the manager of my life para maging maayos ang buhay ko, magkaroon ako ng great life, magkaroon ako ng joy and peace the way you have planned it. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ha?